My First Bible presents Jacob Escapes from Laban. Pagkatapos magtrabaho ni Jacob ng 14 na taon upang mapakasalan ang mga anak na babae ni Laban, siya ay nagkaroon ng 10 anak na lalaki at 1 babae. Huli ipinanganak si Joseph mula kay Rachel. Pagkalipas ng panahon, nagpaalam si Jacob kay Laban na babalik siya sa Kanaan. Subalit, hindi pumayag si Laban kaya nagkasundo sila na ang sahod ni Jacob ay lahat ng tupang may guhit, may batik, o may tuldok-tuldok, at ang lahat ng kambing. Mula sa araw na iyon, maraming hayop ang nadagdag sa kawan ni Jacob. Habang mahina ang mga hayop ni Laban at hindi lumaki ng pare-pareho, patuloy si Jacob sa pag-unlad at nagkaroon ng maraming kawan, lalaki at babaeng alipin, gayon din ang mga kamelyo at asno. Hindi natuwa ang mga anak ni Laban dahil dito. Natuklasan ni Jacob na nagkakalat sila ng balitang Kinamkam ni Jacob ang lahat ng pag-aari ng aming ama, kaya siya madaling yumaman ng walang kahirap-hirap. Napansin din ni Jacob na hindi na katulad ng dati ang pakikitungo ni Laban sa kanya. Kaya sinabi ng Diyos kay Jacob, Bumalik ka sa lupain ng iyong mga magulang, sapagkat ako ay sa iyo. Tinawag ni Jacob sina Leah at Rachel at sinabi ang lahat ng nangyari. Sumagot sila, Wala na kaming halaga pa dito, kahit ang mana sa bahay ng aming ama. Itinuring niya kami na parang mga dayuhan. Kaya gawin mo ang lahat ng iniutos sa iyo ng Diyos. Hindi na nagpaalam si Jacob kay Laban. Kasama ang kanyang mga asawa, mga anak at mga kawan, nagtungo siya sa Kanaan. Pagkalipas ng 3 araw, nabalitaan ni Laban na tumakas si Jacob. Pinagsama-sama ni Laban ang kanyang mga miyembro ng pamilya at hinabol siya sa loob ng 7 araw hanggang sa makarating siya sa mga bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Laban, Mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Kinabukasan, nakita ni Jacob na naabutan siya ni Laban at ng kanyang mga tauhan. Natakot at nag-alala siya dahil alam niyang hindi natutuwa si Laban sa kanyang ginawa. Bakit ka tumakas ng ganito nang hindi man lang nagsabi sa akin, kasama ang mga anak kong babae at mga apo? Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaalam sa kanila ng maayos. Alam mo naman na may kapangyarihan akong saktan ka. Pero kagabi, kinausap ako ng Diyos ng iyong ama at sinabihan akong mag-ingat sa sasabihin ko sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Ang totoo niyan, natakot talaga ako dahil akala ko, pwede mong kunin ang aking mga asawa at mga anak sa pamamagitan ng puwersa. Laban, pinagsilbihan kita sa loob ng 20 taon at palagi akong naging tapat na manggagawa. Sa buong panahong ito, masigasig kong inalagaan ang mga hayop. Hindi ako kailanman nagreklamo tungkol sa trabaho ko, kahit na nasusunog ako sa init sa araw o namamatay sa lamig sa gabi, at hindi pa nga ako makatulog. Sa 20 taon ko, 14 doon ay para sa 2 mong anak na babae, at 6 naman para sa iyong mga alagang hayop. Maraming beses mong binago ang aking sahod. Gayunpaman, kasama ko ang Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, malamang na pinalayas mo ako at iniwang walang-wala. Alam ng Diyos kung gaano ako nagsikap kaya kinausap kanya kagabi. At sumagot si Laban sa kanya, Jacob, ano man ang mangyari, lahat ng iyong natanggap ay dahil sa akin, sa aking mga anak na babae, sa aking mga apo, at sa mga hayop. Pero hindi naman tama na kunin ko ang mga yon mula sa iyo. Magkasundo tayo. tinanggap ito ni Jacob. Kaya nagtipon ang 2 pamilya ng bunton ng mga bato. Ang bunton ng mga batong ito Sabi ni Laban, ay patunay na sinuman sa ating dalawa ay hindi tatawid sa linyang ito na may layuning saktan ang isa't isa. Ang Diyos ni Abraham ang hukom natin. sumumpa si Jacob dito. Kinabukasan, nagpaalam si Laban sa kanyang mga anak na babae at apo at bumalik sa kanyang tahanan. At nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay tungo sa lupain ng kanyang pamilya.